pang malaking kaganapan itong mga araw, napabalita, naghabla laban dito sa Malampaya deal na tinake over ni Dennis Uy ng Udena Corporation. Sino si Dennis Uy? Ito yung pinakamalaking contributor nung 2016 presidential campaign ni Rodrigo Duterte na mayor noon ng Davao City. Negosyante ito sa Davao. Pinakamalaking contributor. Kaya pagka nagkakanegosyong ganito, ang tinatawag sa kanya, presidential crony. Di ba? Hindi maiwasan yung tawag na yon. Tinake over niya ang Malampaya, yung source ng gas natin, at hinabla sila dahil may mga anomalya raw dito. Ang naghabla rito ay si isang geologist, si Balgamel Domingo, de Belen Domingo, tapos dalawang Filipino-Americans na mga esquire or abogado rin, si Loida Nicolas Luis at si Rodel Rodis. Kaibigan nating Rodel Rodis. Ang isa sa mga consultant nila, technical consultant nila, ay dating Philippine National Oil Company President at CEO. And CEO and Undersecretary of Energy. Walang iba kundi makakapanayam din natin, si geologist din, Eduardo Manyala. Good morning, sir. Morning. Good morning, Jarius at Marisa. At good morning din sa mga tagapakinig ninyo. And thank you very much for your time, sir. Sir, pakipaliwanag lang sa atin muna. Ano po ang importansya ng Malampaya gas field sa atin? Ang Malampaya gas field ay nagsusupply ng gas para sa humigit kumulang 3,000 megawatts of power generating capacity. Mostly located sa Batangas, ito ay pag-aari ng First Gen at saka ng San Miguel sa Ilihan. Ang mga kontrata nito for gas with Malampaya will end in 2024. First Gen at 2022 naman para sa Ilihan. So sa daling salita, it's about more or less 25% of the Luzon generating capacity. And according to the hearing ng Senado, it supplies approximately 4 million households. So that's about an average of 4 per person. That's about 16 to 20 million people. So malaking bagay ito. At saka itong Malampaya, if we go back in history, in its history, it cost $4.5 billion to build. So it's not it's a major project. Bakit naging $4.5 billion po ang naging halaga nitong Malampaya? Is that from nung na-discover na yun yung mula sa pagtatayo ng plataforma nito, yung gas well? Right. It includes all the exploration and development wells, There were 5 wells all in all drilled, including the development wells. And then the building of the platform. You must remember, ang dapat alalahanin, itong Malampaya gas field ay nasa 800 plus meters water depth. Ang lalim-lalim. Halos 1 kilometro pababa. Halos 1 kilometro pababa yung pinaka-straw, yung giant straw na panghigop ng gas. Right. Pero tatama ka pa lang sa lupa nun. So you have to drill another 3 plus kilometers down the earth. Pailalim, pababa pa uli. To get to the reservoir of gas. Ang balita ko may liko pa ito Yung pipe is about 4 kilometers. So it's a technological feat, In fact, it was one of the probably the deepest gas field developed in South China Sea, if not in the whole world. So it's technology talaga nung Shell at saka ng Chevron. Tapos pag nahigop na yung gas mula sa ilalim ng seabed, 3 kilometers down, tapos ipinapump naman ito sa isang mahabang pipeline papuntang Batangas. Correct. Gaano kahaba po itong pipeline? Una pupunta dun sa plataforma kasi yung plataforma linagay nila sa medyo mas mababaw na tubig. Yung mga wells nandun sa malalim. From that platform, there is a 500-kilometer, 24-inch pipeline that takes the gas to Batangas. So
So special equipment all of this is about 4.5 billion. So special equipment ito at marami po mga nagtatrabaho doon, mga Pilipino po ba ito? Yes, yung crew operating and maintaining it is na-train na ng Shell. Shell ang operator eh. Pero ang technology is coming from their home office, yung mga regional office nila. Nandun yung mga inyenyero, yung mga na nagre-research, etc. Pag may problema, yun ang tumutulong. Dito, yung operating and maintenance team lang, nagpapatakbo niyan. And mostly Filipinos, may mga na-train na through the 20-year history of operating. Nasama sa kontrata yun, magti-train kayo ng Pinoy. Ano lang, kung tama po ba itong pagkakaintindi natin, ano po, ang may-ari ng langis at ng plataforma na yan, yung giant straw, na pang sip-sip, pati yung pipeline, ay ang gas, estado ng Pilipinas. Correct. May kontratista lang doon. Correct. Na Shell, tsaka Chevron, Right. At service contractor, serbisyo lang. Service provider. Kasi yung lugar po na yan ay inisyu rin na service contract ng gobyerno, service contract 38, Correct. Yung area na yan, parang rectangle po, na lugar na pwede silang mag-operate. Right. Tama ho yun. Kaya, tama yung sinabi nyo na lahat ng langis dyan at gas ay ari ng Estado. Yung service contract na yan ay hindi nagko-compare, hindi nagbibigay ng pag-aari yan sa service contractor. Laging sa state lang yan. Yung mga plataforma, etc. ay yung mga ginastos ng mga kontratistang yan ay pinabawi na ng gobyerno from the revenues. So, pinalik na sa kanila yan. Sa madaling salita, gobyerno na may-ari. Yung mga dahil bayad na sa kanila eh. Kailan po ba nagsimula itong kontratang to? I think the service contract was signed sometime mid-1990s. 1990 po. Tapos hanggang kailan po ito? 2024? 2024 ang expiration. So, makikita ninyo kung gaano ka-komplikado at gaano kahirap mag-develop ng kwan. It took 3 presidential terms from Aquino, Cory Aquino, through Fidel Ramos, and finally inaugurated by GMA. So talagang mahaba at matagal na panahon ng ginugol at teknolohiya at experience ginugol para maitayo ito. At meron din karating pang sinasabing gas field din, ito pong Sampaguita Field sa Recto Bank. Yes, pero hindi kalapitan yan. Yung Recto Bank is nasa laot na, nasa labas na, sa West Philippine Sea. Kaya nga palang kailangan malinawan na itong Malampaya Field ay hindi kasama sa conflicted area ito ng China. Sinabi na ng China, hindi sa inyo yan, walang question. So, that's one thing we have to make clear. Labas ito nung sinasabi nila, yung fake 9-dash line nila, Labas yun. Yung sinabi ng International Court of Arbitration na wala yan, hindi yan, fake yan, walang basihan yung 9-dash line na yan, invento lang yan. Exactly. Labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. At any rate, so paano nakapasok ang UDENA dito? Yung Dennis Uy Company, sir? Madaming ang sinasabi ng complaint, na may mga linabag na provision sa Presidential Decree 87 at saka sa service contract. Kaya nakapasok ito. Ang unang-una, there are steps, Ang unang step na kailangan lusutan nitong kontratang ito ay yung kausapan nila nung mga contractor mismo, Sila muna ang mag-uusap. Halimbawa, si Chevron at si UDENA ay nagkaya rin na sa isang agreement, Nagpirmahan na sila mga November or October yata of 2019. Isa sa dalawang kontratista ito, Chevron, tsaka yung isa Shell,
Chevron, Shell at PNOCEC. Silang tatlo ang consortium of contractors ngayon. Noon. Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Right. So kung ang isang contractor sa kanila ay gustong lumabas, umalis, through sale o magbebenta, pag nayari niya yung deal na yon with the third party, no? Kailangan dalhin niya muna dun sa mga partner niya. Na sasabihin, meron tayong kausapan na kung magbebenta ko at meron na akong deal, iharap po muna sa inyo for your right to match, no? Yun muna ang unang lulusutan nung kontratang yon. Yun yung right of first refusal, usually yan ang magpa-partner eh. Correct. So, dun muna siya pupunta sa mga partner niya. No? So, sino ang partner na pinuntahan para gawin yun? PNOCEC at saka si Shell. Shell dapat. Okay. So, sinabi ng Shell, ayoko na, hindi ko na kukunin yan. Okay na sa akin. You have my consent. Ang PNOC, and this is the first chance, the PNOC to get it. Ito yung first opportunity. Ngayon, ang nakaupo sa PNOC, EC, na chairman, ay walang iba kundi si Cusi. Okay? Yung Secretary of Energy. Secretary of Energy. And he's sitting as a contractor. Contractor lang PNOC EC, hindi sa gobyerno. So he's sitting there as a contractor. And he's being asked by a partner, do you want to take, do you want to match the deal that I signed with Udena? Gusto mo, yun na, same na yan. Pero hindi raw inalok sa kanila eh. Lumabas sa Senate hearing, di ba nagkaroon ng 2 ba o 3 Senate hearings tungkol dito? Tatlo. September and November last year, tsaka July this year, ano po? Eh, sinasabi nila ron, hindi raw nila alam na may nagaganap na palang negosasyon. Yun ang mga question. Na hindi pwedeng hindi alam na may negosasyon. Well, hindi nila kailangan malaman ng negosasyon between Chevron and Udena. Hindi nila kailangan malaman yon. Pero pag nayari yon, no? Kailangan dalhin ni Chevron sa kanila. For the right to match. So they have 90 days to study that. Yun ang unang kailangan lusutan ni Chevron at ni Udena. Dahil kung pipick upin nung either one of those two partners, wala si Udena. So yun ang first chance ng gobyerno sana. Hindi nilapit ng Chevron. Ha? Hindi nilapit. Linapit yan. Linapit dun sa first step. Kaya may nadidinig kayo, right to match. No? So sinabi ng PNOC, at the end, sabi nila, hindi na namin imamatch. No? Kailan sinabi ng PNOC yun? Ito yung istorya dyan, Jarius. Hinarap hinain ni Chevron, I think towards sometime in November sa kanila kasi nagpirmahan sila ni Udena October. Hinarap sa mga partner mga November. Okay? Sometime in December nagsalita si Secretary Cusi na kukunin na i-match namin yung proportionate share ng 10% namin. Okay. December yon. After that, wala nang nadinigan. Okay? Finished. So, December 2020. December 2019. 2019? Oo. Kasi 2019 pa, October, inarap na sa kanila yan. Okay. Nagpirmahan na doon yung Udena at Chevron Deal. No? Kiniklear na lang ni Chevron with the partner. No? Okay. So sabi ng unang statement, okay, may inaprobahan na ng board to take the 10% proportionate share. Kaso ang Shell ay hindi kinuha yung kanila. So kailangan kunin ng lahat ng 45% ni PNOC. Kasi ang deal nila all or nothing. So kailangan na yon. So hindi kumibo si Cusi until later on around May yata or February. Something that, nandito sa akin yung list, yung date. Nag-announce siya na hindi na lang daw kukunin due to, guess what? Pandemic. Sabi namin. No. Due to the pandemic daw, hindi na nila imamatch
Anong problema rin sa pandemic? May pera ba ang PNOCEC to begin with para Yes. i-buy out yung shares? Buy out ba yun mangyayari? Hindi, it will just match the offer. You know? Ang offer ni Udena is babayaran nila, bibili nila yung shares ni Chevron Malampayan ng 575 million. Pero bakit po kailangan i-match yung offer kung ayaw na nung isang Kasi ganito, di ba? Correct me if I'm wrong, sir. Ito kasi pag-aari ng Estado ng Pilipinas. Correct. At ang Estado ay binubuo pa yan, di ba? Pag nag-aaralan natin mula high school, di ba? What is a state? It consists of people, territory, government, and sovereignty. Correct. Apat po, Correct. Yung ang elemento ng isang estado. Yung langis at gas po diyan, kasi may gas sa ibabaw, may langis sa ilalim, ganun po napupush up yung gas. Ngayon, ang may-ari estado, so ang service contract po ay 60-40 ang arrangement. Correct. 60% estado, 40% yung kontratista. Kontratista lang siya. At ang kontratista po rito, yung consortium po ng tatlong elemento. Correct. Shell, Correct. Chevron, tigpo 45% sila, kaya 90% sila lahat-lahat. At ang pangatlong kontratista po ay yung gobyerno natin. Correct. Philippine National Oil Company Exploration Corporation. At ang gobyerno natin dapat nire-represent ang interest ng Estado na 60%. Tama. Tama po, okay. Tama. So, kung aalis po ang isa, di ba ang nandun sa, paano po ba ang correct. nandun sa agreement? Kung aalis ang isa, kailangan... ganito ang mangyayari dyan. Alam ko na tinutunguhan mo. Yung unang pagpapaalam ni Chevron sa mga partner niya, na kasama ang PNOC, nagde-decide siya, sabi ni Cusi, magde-decision tayo. Yun ay nasa kontratista side. Kontratista lang yun. Yung pag sinabi ng mga partner niya, ayaw na namin, hindi na, ituloy mo na yan. Pero bago mo ituloy, so sinabi ng PNOC, hindi ko kaya or whatever reason they put up. Sabi niya, so yung Chevron at Udena ngayon ay pupunta kay DOE at magpapaalam doon. Hahingin ng approval kay DOE na ito na ho yung bagong kontratista ang ino-offer ko sa inyo. Ako'y aalis na. It is at that point that, because he's now talking government, represented also by the same guy he sat in with CEC. Si Cusi din yun. So sasabihin niya kay Cusi, sir, alis na ho ako. You are the government, you're in control. Kailangan ko na approval na papasukin itong si Udena as a member of the consortium, a service contractor. It is at that point, that's the second chance that Cusi had to say what you're saying. I am the government, you want to go, you can go, we will take over. Actually, at that point, madaming hindi kumbinsido, at that point, libre sa gobyerno. Wala kang babayaran kung talagang umalis. Kasi kanyo nabayaran na yung ininvest ng Shell at Chevron na $4.5 billion. Correct. Bayad na yan sa araw-araw na kinikita naman nila, yung parte nila doon sa gas na naibebenta. Correct. Correct. Bayad na sila. Aside from paying back the development cost, the operation cost, babayaran kita 40% ng net profits in cash. Yun ang parang reward mo dahil tumugal ka, swerte, nakakita ka ng langis, dinevelop mo, sinoli ko naman sa iyo yung perang ginastos mo, pero in reward of you taking that risk, I am paying you in cash as a service provider. Cash ito, hindi oil or gas. Cash. Equivalent to 40% of the net profits from the sale of the gas. Kaya pag umalis ka, wala kang serbisyong binibigay sa akin, hindi kita babayaran. Natural, At kahit anong service contract po sa buong mundo, sa mga ganitong petrolyo, pagka umalis po yung service contractor, wala na po yun, di ba? Kung gusto ngayon ng gobyerno na nagre-represent sa estado na may-ari ng plataforma, nung oil field o gas field, kukuha po siya ng pamalit na
meron din dapat na ano, 'di ba, kapabilidad din. Correct. And that's the chance. That's why they need prior approval. Mhm. Dahil kikilatisin niya yung dala-dala ni Chevron, na si Opo. Udena. Kikilatisin niya. Eh, wala ito. So, hindi. Either ako na ang bahala, sasagutin ko na, or kung hindi ko kaya, mapabid out ko to qualified contractors. Mhm. In which case, kita ang gobyerno. Akin yan eh. Mhm. Oo. Akin yan. Sa estado po 'yun. Correct. Oo, na nirepresent ng gobyerno dapat natin. So sa madaling salita, chinek ba ng Department of Energy or ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation ang kapabilidad ng Udena? 'Di ba usually yan, sir? Dalawa yan sa kapabilidad eh. Financial and technical capability. Correct. Oo. Yun ang naging problema ng DOE ngayon. They're going through all the hoops, all the reasoning to justify why they did not vet Udena as far as its technical, legal, and financial capacity. They did not vet, hindi nila kinilatis. Hindi nila, walang evaluation. Oo. Ngayon, hirap na hirap sila mag-justify bakit hindi nila ginawa. Oo. Some of the reasons naman madidinig mo is, hindi sir, bumili lang naman ng shares eh. Binili lang naman yung kumpanya. Ano? Hindi, Tignan mo nga kahit na, ganun din yan eh. Yung provision, kung mayroong sinabi dyan na except. Oo. You don't have to ask prayer of except. Hindi, pero ganun din yan, di ba sir? Pagka binili yung kumpanya, ibig sabihin, umalis na yun dati. Correct. And there's a transfer of rights. Oo. Correct. Yun ang dinideny nila. Walang transfer of rights. Because they bought Chevron Malampaya, and Chevron Malampaya is still there. Nandiyan pa rin. Ang tanong, sino na may-ari niyan? Mhm. Udena na. Oo, Iba sa pangalan na lang siya Chevron. Ng pera from Malampaya. Oo. So yun ang problema ngayon ng DOE. Yun ang issue. May financial and technical capability ba ang Udena ni Dennis Uy? Ang pinakamagandang prueba dyan, Jarius, is after 3 hearings, 1.5 years, hindi pa rin makumbinse ni DOE sa mga sinasubmit niyang mga papeles sa Senado na proving their financial and technical capacity. In fact, in the hearings, they openly admitted that they don't have the exploration and production experience. At saka yung perang, financials nila na inaarap after 1.5 years, are all unaudited, unsigned. Kinisyon ni Senadora Bina yon. Anong klase kayo? Ba't kayo tumatanggap ng ganyang papeles? Hindi pala audited at hindi signed. So hindi tiyak kung may financial capability. Pwede namang, kaya ko rin gawin yun, sir. Bakit hindi Jarius Bondoc na lang ang pumasok? Correct. Kaya hindi nila maiharap. Kaya ko rin magsulat ng maraming zero sa kanan para magmukhang ang dami kong di ba? At saka ang unang-una nga, dun sa first hearing, sinabi nakita nila ni Gatchalian na ang capitalization pala nitong UC Malampaya is 5,000 pesos. $100. Yun lang? Paano naging financially capable ito? $100 lang ang capitalization. Wow. So paano naging financially capable to? Nasa hearing transcript lahat yan eh. Sabi ni Cusi na hindi naman siguro ganyan sir na patitingnan ko kaagad yan. Hindi pwede yan. Ang technical capability po, wala rin. Wala rin. Pag tiningnan mo ang record ng Udena Corporation, wala namang record na nag-explore or nag-produce ng langis yan. Hindi sumali sa bid round ng DOE yan for 20-year history ng bidding round. Di ba ang DOE nagpapabid out yan, mga areas, ilalabas nila, nag-iimbita ng mga potential companies na gustong magtrabaho dito sa atin at magbibid sila dyan, to explore. In the history of the bid round system, never nakita ang anino niyang si Udena. So, paano mo biglang-bigla ngayon, wala kang history of exploration and production sa Pilipinas. Biglang 90% owner ka, shareholder, ng Malampaya,
na pinakamalaking asset ng gobyerno na energy field na costing 4.5 billion. At ikaw ngayon ng 90% holder. So ang habla po rito, kasi kayo po ang ginawang parang technical advisor nila, Yes. Valgamel de Belen Domingo, at sila attorneys Rodel Rodis and Lloyda Nicolas Luis. Po? So ang demanda nila rito ay violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Po? Bali 3 counts ito. Yung una ay binigyan ng una, gross negligence dahil hindi po ginawa ng PNOCEC yung kanilang tungkulin, yung chairman tsaka yung mga board members nito na dapat may match nila ito or pag-aralan nila. Inamin nila yon na it's a good economic business. Na dapat tinake over nila yung Tapos, pangalawa, yung pinaboran, masyadong pinaboran yung isang kumpanya na dapat ito, naghanap sila ng talagang may financial and technical capability. Dapat pwede pa nga, pina-public bidding ito Correct. Imbis na pumuslit ng ganito. Tapos pangatlo, yung pong assumption na may interest sila rito. Correct. May nagkaroon ng financial interest yung mga nag-approve nito. Nasa batas yan. So, ang tanong po ngayon, sir, kasangkot ba rito ang Shell at Chevron? Yun ngayon sa mga nangyari, hindi mo naman pwedeng direktahin. Pero ang Chevron, yung Chevron Malampaya, yung tao nila, nagsalita sa hearing. At siya mismo nagsabi na hindi kailangan mag-umingi ng prior approval. Ang Chevron. Bakit daw? Pero may kontrata na kailangan, di ba? May approval muna. Correct. Kaya nga yun ang linabag na provision na hindi kayo humingi ng prior approval. At tuloy-tuloy lang kayo, inipat niyo yung rights ninyo kay Udena, si Udena na kumukuha ng pera na walang approval ang gobyerno. At ang kontratang ito ay bahagi ng batas natin, di ba? Correct. Presidential Decree 87. It was decreed by Marcos under martial law. Sa madaling salita, kasangkot po ang Chevron at pati Shell. Kung ako ang tatanungin mo personally, yes, ang sagot. Kasangkot. Yes. Kung ganun po, sir, kung kasangkot itong dalawang kumpanyang ito, lalo na itong Chevron na ang base ay sa Amerika, ang Shell ay sa Europe, pero may malaking rin to, operation din ito sa Amerika. Pwede po bang yung dalawang Filipino-Americans na naghabla rito sa Pilipinas, si Attorneys Rodel Rodis at Lloyda Nicolas Luis, pwede ba nilang ihabla rin yan sa Amerika sa uli ang pera? Exactly. Pwede yun. Pwede yung gawin yun, And I think, parte yan nung overall strategy to get it back, na kung hindi natin makukuha dito Pilipinas through our justice system, baka may mas malaki tayong chance sa Amerika na may tunay na justice system na mapuwersa ang itong mga kumpanyang ito na isole. Because ang bottom line naman, I think, sa mga complainants is maisole lang ang interest sa taong bayan. Isa pa pong tanong, kasi ito po base sa pagkakaintindi ko, ang pagmimina ng langis at gas, halos pareho rin po ng pagmimina sa lupa, ng ginto, o pilak, o nickel, or iron, May tungkulin po yung franchise o concessionaire o franchise holder or in this case service contractor, may tungkulin po sila na pagkatapos niyan masaid na nila yung laman niyan ay kailangan meron silang kailangan tungkulin nila na ayusin uli yung lugar para hindi magkaroon ng environmental disaster. Precisely. Opo. Service contract, merong provision yan na pag may tinayo ka, nagpuproduce ka na, maglalagay ka sa isang pondo. Ikaw, yung
service contractor maglalagay sa isang pondo Oho. that is meant na pag natapos ang production, wala nang ma-produce. Opo. Yung pondo na yon at kinalculate na yan kung magkano ang kailangan dyan. Para tanggalin, linisin yung plataforma, distrongkahin, yung pipeline, bunutin, lahat doon, meron na dapat nakalaan na pera. May pondo na po. May pondo. Ngayon, yan ang isa pang tanong na hindi tinatanong at hindi alam. Na kung si Dennis ang bibili at nakabili, meron na bang pondo dyan? Kasi yun po ang tanong. Yung pagka po ba nasa minahan, di ba may pondo, halimbawa, itong minahan, pagpalagay natin, may minahan akong nickel, Right. Jarius Bondok, kailangan naglalagay ako ng pondo sa isang parang, escrow ba ang tawag doon? Yes. Escrow account, Right. na nilalagay ko ron, yung pondo na gagamitin ko rin po para linisin yung minahan pag nasaid ko na, after my concession of, say, 15 years or 20, 25 years, Correct. Nasaan na po yung perang ito, yung sa Malampaya, yung nilagay na pera ng Chevron? Ito po ba nalipat din? Yes. Sa Udena? Responsibilidad niya ngayon yun. Kung ang service contractor, responsibilidad niya yon. To maintain that fund, no? And to make sure that it is fully funded. Kasi kung transfer po yung assets, interests po ng Chevron sa Udena, baka pati po itong perang ito na i-transfer. Yes, because the obligation transfers to him, the new service contract, to maintain that fund. At yun dapat ang tinitingnan ng gobyerno. Dapat i-check yun na may-maintain ba yan? Napupondohan ba? Patuloy dapat na naguhulog doon, buwan-buwan, di ba? O kung ano man yung... Correct. Exactly. So, yun ang tanong. Hindi ko sinasabing kumpleto yan na nandyan yan dahil Chevron at Shell. Malay ko kung hindi rin naglalagay yung dalawa. So, kailangan, that's a very good point. Tiningnan ba? Siniguro nyo ba kung talagang naglipatan nga ng rights and obligations, yan ang ngayon ng kuwan, kailangan punuan yung pondong yan. Saka yun nga, pinag-uusapan natin, rights and obligations. So, naamin na ngayon na nalipat na ang rights and obligations, di ba? Na. Pero hindi nagdaan dun sa proseso yung provision na before you transfer your rights and obligations, you must get prior approval. Hindi ginawa. Ang nababasa ko po sa tungkol sa mga ulat sa Malampaya, ang service contract is up to the year 2024. Right. Ngayon, pero meron pang laman ang Malampaya na at least 3 more years hanggang 2027 o baka mahigit pa. Correct. At maaari pang may mamina sa gilid niya kung sakali, kung sineswerte yung mag-ooperate nito, yung service contractor. Right. Ano po? Right. So, ano po ang mangyayari doon? Ngayon, ganito yan. Sa ngayon, kung talagang Udena yan, wala pa rin. Tapos ka pa rin sa 2024. Kaya nga humihingi sila ngayon ng extension, of the contract for another 15 years. So, yun ang question ngayon. Kasi yung Chevron at Shell, magmula nung 2017, 2018, humihingi na yan ng extension. Dahil kailangan magplano sila. Drill sila to find new reserves. Pinakita nga yung mga mapa, di ba? May mga potential new reserves sa paligid. So, they have to plan for that, how many wells they will drill, the timing. Hindi binibigay ni Kusi. Yun ang sinasabi ko na parang may plano. So sa habla na ito, ang ibig sabihin kaya nyo hinabla ay tapos na, naganap na ito, hindi na pwedeng bawiin itong pagpasa sa Udena ng Chevron? Hindi, yun ang tapos na. Nandiyan na, siya na ang tumatanggap ng pera. So, by all intents and purposes, he is the contractor dahil binibigay na sa kanya yung pera. Yun ang sinasabi namin na the process was not followed. A non-qualified
technically and financially entity was allowed to be service contractor against the tenets of Presidential Decree 87. Yun ang gusto namin yun ang gusto na maibalik, masole, mapunta sa gobyerno na yan. At umaandar po ba, sir, sa ombudsman itong kaso na ito? Kapafile lang yun nung, kailan ba? October 18 or 17, I'm not sure. The Monday of October 18 yata. No. So, hindi pa siguro, the ombudsman, kasi 26 yung respondents Ang daming pagbibigyan ng mga kopya at siguro ng complaints. No? Pero, so basically, yun ang, tama yung basa mo nung complaint. There are two things, no? Na pinapasok nyo a qualified service contractor by certain means, by not following the provisions of the law. And negligence naman on the part of PNOC, etc., for not taking the said shares, when it was offered to them. When in fact, you could have easily done it. Ang rason na kulang yung magpapautang does not hold water kasi ito nga, walang pera, nakautang. Magkano po ang nawala sa estado ng Pilipinas at sa gobyerno dahil dun sa deal na ito? Two things, no? Kung ina-assume natin na kung hinarap niya sa DOE at sinabi ng DOE, hindi na kami na ang takeover. No? So, amin na lahat yan. Let's say, he takes over Sheldon, no? So, 90% plus yung 10% ni PNOC. Pero yung 90% na yon, sana ang revenue nun, no? Will be at an average of 18 billion a year, and assuming only 3 years, 2022, 2023, 2024, will amount to 138 billion pesos. 18 billion po? 138 billion. Uh-huh. 18 billion a year for bali 36 billion, 18 billion ang bawat isa. 18 billion ang bawat 45%. Yung sa Chevron, 18 billion a year. Pesos po, pesos. Sa 36 billion yung combined income nila every year. Right. So, ito pong, dahil pumasok ang UDENA, napunta po ito, paano nangyari? Na dapat tinake over ng gobyerno na lang. Correct. Napunta sa UDENA yung income na yon. Correct. Exactly. Kaya kung kakalkulahin mo, kahit binayaran minats lang ni PNOC yung mga binayad niya. Kita siya at ginastusan, umiram ng pera, magbayad na interest, nabayaran yung mga inutang na yon, nabayaran yung mga interest, at kumita siya ng mga higit kumulang mga 42 billion. Sir, balikan ko lang po sa last question, kalaruhin ko lang. Pwede ba talagang umatras ang isang service contractor nang walang papaalam? Di ba pa dahil binayolate niya yung service contract agreement o joint operations agreement na bahagi ng batas ng Pilipinas na kailangan magpaalam muna siya bago siya magbenta nito at sisiguraduhin kasi ng gobyerno, ng estado na ang papalit ay may financial and technical capability. Pag binayolate niya po yun, valid pa po ba yun? Valid ang alin? Yung bentahan nila ng Chevron tsaka ng UDENA. Kung hindi siya humingi ng approval, hindi valid. Hindi po valid yun. Yun na nga ang question ngayon. So dapat umalis na lang siya. Correct. Umalis na lang siya, wala siyang bayad. Exactly. Kung ako ang gobyerno, I will take that position. Na binayolate mo to, hindi ka nagpaalam sa akin. Bigla ka na lang nawala. At ang masama pa dyan, pinasa mo dito sa isa na wala rin akong approval. At ito yung mga nawala sa akin. So, kaya nga, ang sinasabi ni Gatchalian, ni Senator, is void ang kontrata. Void dapat. Void. Okay. So, it will depend on the complaint has been filed. We'll see what the ombudsman does.
Pero yun ang issue na pinaglalaban nitong mga complainants na malaki ang nawala sa taong bayan dahil sa mga ginawa niyang paglabag sa provision. Okay. So maraming salamat po sa I hope ninyo. we need to let the people know. Yes, sir. What's happening. The last list, yung complainants, I want to make sure kasi nadidinig nila na si Cusi is saying political harassment, may mga kulay ito. Acceptably itong mga taong to na nag-complain, may mga kulay yan. No? Iba-iba nga lang. Iba-iba mga kulay na. Pero isa lang bagay ang gusto nilang mangyari. Maibalik sa taong bayan yung dapat ka sa taong bayan. Walang politiko. Graft is graft. Corruption is corruption. Whoever does it. That's just to make sure na itong si Cusi tumigil ng mga political harassment na sinasabi niya. Walang political harassment dito. Walang politikong involved. Nothing. It's purely, yung ginawa ninyo ay mali at make charge. At interest ng Estado, ng mamamayan ng Pilipinas ang importante dito. Correct. Yun ang pinoproteksyonan. Thank you very much po. Mabuhay po kayo, sir. Sige, mabuhay din kayo. We will be interviewing you again in the future, sir. Sige po. Yeah, kasi marami pang mararating itong habla na ito. At saka madami pang mangyayari dyan. Yeah, you're always welcome. Thank you. Mabuhay po kayo. Former President and CEO ng Philippine National Oil Corporation and formerly Undersecretary sa Department of Energy, Geologist Eduardo Manyalak. Miss